Good day mga ka-agri. Tumila po pansamantala yung ulan. Kaya may time po tayong mabisit yung ating lakatan. Kamustahin po natin yun doon sa kabila. Yung tanong ay naku sandali. Dulas. Ano na kaya yung sitwasyon nun? Kasi si Christine at si Leon halos magdalawang linggo na hindi tinantanan yung ating lakatan. So visit po natin. Oh, grabe po kadulas yung taan. 1.5 week na puro ulan tayo. So ano na talaga yung ating lakatan, nagka problema na talaga kasi napunit-punit pa na yung dahon niya sa tama ni Christine dito, at saka yung iba tinamaan na po ng sakit. Kasi hindi harap natin yung camera. Dito na po tayo sa daanan papunta sa kabila. Dito na umabot yung mga kambing kong iba. Sabi ko nga ayaw nilang lumabas, pero pinilit po natin kasi 10:30 in the morning na. Ay nako, grabe po kadulas ito. Puro po ito putik. Kaya kahit sa pagdaan dito dahan-dahan tayo. Nilagyan na natin ng hagdan-hagdan yan dito Oo. Nako. Kasi kahit sa pagdaan pa lang dito kailangan maingat ka. Kasi nga po pag ikaw ay nadulas dito, magsasama yung balat. Aray sa tinalupan. Muntik na ako. Muntik na magpuro putik yung puwet natin. Ayan po. Saan naman nakatutok yung camera? Yung mata ko kasi dito sa daanan Ito may bridge po itong kahoy Kasi po mataas po itong sapa na maliit dito. Pag ikaw ay nahulog dito, mabalian ka ng bridge na ko. Ito na po yung ating 4 months old na lakatan. More than 4 months na po ito. Nako, mukhang naka-recover pero iwan ko lang. May tama na naman ng banshee top dito. Sabi lalabas at lalabas ito may tama na dati dito. Nag-replant na dito yung kasama, yung katabi Yan, tama na naman yan. Ay nako. Kasi nga ayun, hindi naiibsan ng tubig sa kanal So sana po magka-relax na yung ulan. Sobra-sobra na po kasi yung ulan. Kaya pati itsura ng ating tawag doon, lakatan dito stress na rin po ito. Parang tingnan mo parang hindi parang okay no, pero may stress na rin po ito sa tubig. Kasi pagkatapos po ito na babalikan ng sikat ng araw, dramdam na naman nila yung stress. Kasi habang malamig pa yung panahon at saka basa yung lupa, parang hindi yan makikita. Pero pag biglang lalabas yung araw, bigla itong makaka-feel ng heat, makikita nyo po, biglaan ito na namang mag-stress. Ito na po yung isang puno na kinuha natin dito May tama na po yan ng banshee top. Pero dahil napakalaki ng puno, hindi na natin basta-basta maka-pull out dito ng way ng eradication na gaya sa mga maliliit na puno. So kinuha na lang natin dito. Tawag dun, pinuto na lang natin yung puno at saka yung trunk niya ay binalot ng plastic para yung tumutulo hindi pupunta dito sa mga lupa. Yung ginawa po natin dito ay tinusok na natin itong main niyang puno at saka nilagyan ng herbicide. At saka yung sa mga dito sa mga dulo-dulo na dahon nilagyan na ng konting herbicide para po hindi na po talaga nalaganap yung sakit niya. Kasi pag nag-pull out po tayo nito at saka pupunta kung saan dyan yung mga tutulo ng mga sap po, pwede pong maging sanhi na rin na matamaan ng sakit yung ibang puno dito. Kaya ginawa natin nag-cut na lang talaga tayo at naglagay ng herbicide. Kasi yan po yung turo sa atin mulat sa pulpo. Hindi yun para mapasimple yung trabaho natin, pero yun po ay isa sa pinaka safety measure na hindi po basta-basta lalaganap yung sakit na banshee top. O kaya po ng isang maliit dyan yan po. Yun po ay replace natin, tinamaan na rin yan. Dito sa ilalim may mga tama na rin. May nakita ako dun sa dulo, may tama ng banshee top mag-isa. Pero tingnan nyo po yung tubig yun yung magiging tawag dun, question mark
pagdating ng oras na wala na namang ulan, tingnan natin kung ano yung extent ng magiging stress po niyan. Pag gumanda po yung time talaga, magre-rehab po tayo ng kanal para hindi na po magi-stranded yung tubig dyan sa kanal. Kasi dati ng kanal yan, hindi lang na-rehab, tinanman na lang natin diretso kasi nga kulang na tayo sa oras, gahol na. Pero ayan, so yan yung itsura. Buti na lang may napier grass na rin tayo dito, bilis lang nilang tumangkad. Kaya sa mga kambing natin ay hindi po tayo na puruhan ng masyado sa hirap. Kasi magdalawang trip lang mula dito, eh okay na. Yan po yung mga roots ng saging lumalabas sa sobrang ulan. Ito po, ito ay panibagong transplant na dito. Yung problema, baka yung kinunan ko doon, kontaminado na rin kaya may tama na. So ito ay papatayin na rin natin. Kasi yun dyan sa tabi niya dati yung una tinamaan. Hindi na rin pwedeng hayaan na lang na hindi ito matamnan ulit. Yung gagawin po natin dito pag gumanda na yung panahon ay dalawa na. Magtatanim na tayo doon, 2 feet mula sa puno na yan. At saka 2 feet dito. Kasi ang alam ko pag ganyan pa lang kalaki yung roots niya andyan pa lang sa ilalim. Nako, bumagsak na naman po yung ulan. Kakatila lang ng ulan, babagsak na naman. O yan, nako. So hindi po tayo makakapagtatagal dito masyado, mga ka-agree, kasi nga signal number 1 si si Leon dyan sa Southern Luzon. Ang sa atin dito walang signal, pero abutin tayo dito ng ring band ng kanyang ikot ng kanyang clouds, masyadong malapad po. So ayan, puro tayo ulan, everyday ulan, more than 1 week na po. Magto 2 weeks na lang po kung matatapos itong linggong ito. Magto 2 weeks na rin, gaya na rin ng dati. Yun lang. Pero magsilabasan lahat talaga ng sakit ng lakatan natin pag ganito yung yung panahon natin. Pero sabi ko okay lang yun, kahit magsilabasan, labas na lahat yung sakit ng ma-rehab na lahat ulit. Yung dating transplant natin dito may natira pa rin natutubo makukuha, dapat kukunin talaga yan. Hindi pwedeng magre-remain yan dyan kasi makakapag-contaminate yan dito sa bagong transplant. So ito yung itsura. Malamang tingnan nyo, magandang tingnan. Dahil nga green na green siya, we will see kung makapag-relax yung panahon. Sana ay dire-diretso ng lumaki at gumanda po nito, mga ka-agree. Tingnan nyo yung itsura niya na makikita nyo po ako. Parang ayan po. Yan na po sila. Ganyan na po kataas. Ganyan na po yung kalaki 4 months old, more than 4 months. 4 months old and 2 weeks na. May mga maliliit doon sa dulo, pero yung dito sa area na walang masyadong stress, mataas na po, matangkad na po. Yan na po yung itsura nila. Mga more than 12 feet na siguro yung pinakatap ng dahon ng iba dito, yung sa pinakamataas niya. Pero hindi natin masabing napakaganda na po talaga. Pero yun nga, update tayo dito habang may panahon pa, mga langga. So sa ngayon, marami na naman ditong bagong mga tawag, mga bagong mga suckers na pwedeng makuha pat dumilim. Kaya po nito pag may 1 week pa ito, pwede na rin itong makuha ulit. Kasi nga hindi pwedeng paakyatin yan kasi kulang pa sa edad itong ating puno. Pag nakapag 6 months to 7 months na itong ating lakatan, pwede na po siyang pasundan pa isa-isa. May puti-puti fungus, pero white fungus naman okay lang yan, basta white fungus. Pero pag kukunin yan pag hindi na transplant. Kaya po yan, pag hindi po na transplant, talagang kukunin po yan, magsakring po tayo, kukunin talaga yan kasi mag-aagawan po talaga yan sa nutrients para po ma-maximize natin yung ganda ng first na bunga ng unang pagtatanim natin dito, mga ka-farm. So yan po, we will see kung ano yung itsura niya sa malayo na aakyat tayo doon sa isang putol na puno doon, kung ano yung magiging itsura niya, kung parang plantation na ba ng saging o plantation ng hindi saging. Ay nako, balik kayo dito, akyat tayo sa putol na puno yan para pakita sa inyo so, parang yung top view niya.
bago po tayo umalis dito kasi yung ulan hindi rin natuloy. Yan po siya, oh. Yan. Yan na po siya, mga ka-agri. Parang matumba ako dito. Ito na po yung itsura ng ating sagingan. Hanggang doon sa likod. Kasi siya, hindi na tayo magtatagal. Ito na po itsura ng ating saging. Pagkatapos po ng walang humpay na atake ni Christine at ni Leon, parang babagsak na talaga ulit. Ayan. So bye bye na.